Nanindigan ng Malacanang na ang liderato ni Senate Pro Tempore Win Gatchalian ang kinikilala nitong namumuno sa Senado sa kabila ng pagmamatigas si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya naman sa usapin ng isang special session ng Kongreso, isang malaking hamong tinitignan ay ang patuloy na bangayan sa Senate leadership. Kaya ang mensahe ng palasyo sa mga senador, ayusin muna ang gulo pagdating sa kung sino ba ang mamumuno sa kanila. Naniniwala rin si Communications Undersecretary Claire Castro na hindi mauuwi sa isang constitutional crisis ang nagaganap na Senate standoff. Kahit humiling ang Pangulo ng special session, kahit sa kanya manggaling ang special session, kung wala pong mangyayari dahil hindi po nagkakasundo ang mga senador sa Senado, mababaliwala po yan. Dapat unahin ng mga senador natin ngayon ang taumbayan, hindi ang sariling interes o ambisyon. Mata po ng ehekutibo, wala po tayo matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Matatanda ang iginiit ni Cayetano na siya pa rin ang Senate President at itinuturing na iligal ang pagkakaluklok kay Gatchalian. Ang standoff nagresulta ng pagkalito sa mga empleyado ng Senado, 2 blue ribbon hearings at agawan sa kung sino ang magiging presiding judge sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, bagamat bukas si Pangulong Bongbong Marcos na makipagdialogo sa mga leader ng Senado, duda ang palasyo na may epekto ito kay Cayetano. May pasaring din ang Malacanang sa mga mahilig magpakalat ng disinformation. Maganda, opo, na magkaroon ng suggestion na pumagitna ang Pangulo. Pero katulad na sinabi natin kahapon, sa katulad po ni Senator Alan Cayetano na nagpipilit na kilalanin pa siya bilang Senate President. Katulad na nangyari noong nakaraan sa House of Representatives na ayaw niyang bumitaw sa pagiging Speaker of the House kahit na merong term sharing agreement. Naniniwala naman ng Malacanang na hindi tatayo sa korte ang aligasyon ng 18 dating bodyguards ng puganteng si Zaldico na naghatid umano ng mali-maletang pera mula sa flood control scandal. Una nang kinuwestiyon ang integridad at testimonya ng mga tinaguriang maleta boys ng Malacanang dahil sa bago-bago nitong mga pahayag. Basura. Total, sabi naman nila, sila ay naghahakot ng basura. So, itong mga klase ng mga statements na to, na pinuna rin na bakit ang abogado nagsasalita at hindi yung 18 kargador or 18 maleta boys. Hindi po ito tatayo sa korte. Yung ganitong klase mga statements na pabago-bago, hindi po ito makakapasa. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand mula rito sa Malacanang, Tres Tanudalo, Newswatch Plus.